I totally agree sa mga sinasabi ni Governor Chavez Singson na talagang useless yung hearing sa Senado at sa Kamara na yan. Naku, useless talaga yan guys. Niloloko lang tayong nilang lahat. At saka yang si Boji di daw, mabuti daw yan, mabuting tao daw yan, pangpaganda lang talaga sa paningin ng mga tao pero same dog, same color. Sabi ni Chavit Singson. Eto guys, panoorin natin. We pumped in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pumped in 33 billion US dollars in this country. Magagalit na sila at talagang gusto na nila magwala din. Kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? Ano tanong? 33 billion US Pwede daw dollars. i-stop yung remittances sa mga OFW. It could be more. Ah? Pwede daw i-stop yung remittances sa mga OFW as a form of protest. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nilang ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila. Tama din naman. Sir, good afternoon. Sheena Corno from SMI News Media po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng controversial na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga congressista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin niyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Boji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya dyan? 10 beses mo palitan speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na mapapisyal. Sir, so ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Diba? Paikot-ikot lang po tayo. Thanks ka very much sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po si Eddie Marina. Anyway, ang tanong ko po, kasi kausap ko si Mayor Magaling ng Naga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor? Ano yun? Paano? Bakit wala daw para sa bayan tao? Parang it's either pro Duterte ka or pro Marcos. Meron bang nasa gitna? Meron bang para sa bayan? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. So, pabayaan natin ang mga kabataan muna. Hindi tama yung pagkakatranslate ng dalawang nasa gilid ni Governor. Sabi kasi ni Magalong na nakakalungkot daw dahil ang mga nasa Kongreso at saka nasa Senado, meron daw silang mga pinaglalaban. Yung isa pro Duterte, yung isa naman pro
mga ano 'di ba, pro BBM at saka pro Yellow Pinks yung iba 'di ba? So may mga grupo sila pero wala daw para sa bayan. Yun daw yung diferensya sa ano, iba naman yung translation ng dalawang sa gilid, eh. That's true. Divided yan dahil may kanya-kanyang grupo. Pero I firmly believe the Duterte block is for the Filipino people. Kasi 'di ba, hindi mga kurap. Naku guys, kahit baliktarin niyo man yung mundo, hindi talaga kurap ang mga Duterte at saka they are for the Filipino people. Yun lang. Hi, Madam Shari. Good afternoon po. Ang question ko po, ay Janice Navida po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan niyo ng statement po niyo na yan? Sample. Saan po nanggagaling yung statement niyo na Oo, walang okay. isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Oh, 'di ba? Dun pa lang talaga guys, sobrang weak na ni BBM kasi pati ba naman anak niya hindi nakikinig sa kanya or ano lang talaga 'yon, 'di ba? Or ginagago lang talaga tayong mga tao, sabihin lang na hindi siya pro-impeachment pero yung anak niya 'di ba pinakaunang pumirma. So, dun lang talaga, he is a very weak leader na, 'di ba? Majority. Ganun ba isang salita? Wala talagang isang salita. Kaya kayo, sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga opisyal doon? Ang mayor dati doon, si Mayor, yung pinsan nila, Michael Kion, tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti nadalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila, bagong mayor. Ito, galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Oh. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. Correct. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako baliwala doon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan lang kami. So, mismo pinsan niya nagsabi, they will just use you, nagpapagod ka raw, sabi sa akin. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad. Correct. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi ko kanina. Sinabi ko na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example,
Nag-mayor ako sa Narpacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga korap doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narpacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako, 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at that time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Wow. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion ang utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga kurap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Yes. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may Totoo yan, di ba? Wow.